na tayo dito sa terminal ng bus. Ito yung ticket namin, 50 pesos ang bayad. Kung nagtitipid kayo, pwede nyong gawin na mag-bus kayo from airport to SM City. Nandito na kami sa Cebu Ocean Park. Sobrang laki nito. Mas malaki to kaysa dun sa Manila Ocean Park. Ito yung main tank gallery nila na meron ding dining area. Dito na kami sa staya namin. Think queen size bed to. And kasya naman na siguro kami tatlo dito. Good morning! Nandito na naman kami sa airport. And dediretso na kami sa boarding area kasi nakapag-online check-in na kami. Tapos wala naman kaming check-in baggage. 5 AM yung boarding time namin. And 4:43 na. So, nagmamadali na kami. Dito na kami sa may sa may entrance ng domestic area. Pinapakita na lang ni Daddy yung ID namin. Saka yung boarding pass. Halampas na kami dun sa security check. And nandito namin sa boarding area. Check lang namin dito kung meron na kaming boarding gate. Pero most likely meron na. Diretso na tayo dun sa boarding gate 119. Yung boarding gate namin, katabi lang nitong Traveler's Kiddie Lounge. So, ayan, nakapaglaro si Gray Gray dyan. Wala namang bantay, pero usually kasi kapag naglalaro kami dito, hinihingi yung pass, boarding pass, pinapakita. Pero siguro kapag madaling araw or hindi office hours, pwede naman sigurong pumasok. Kasi katulad nung nag-Taiwan kami, wala rin namang bantay yun kasi siguro dahil late na. Pero may mga bata kami nakita dito sa loob, kaya pinapasok namin si Gray Gray. We're going the attention of the outgoing Mactan Cebu bound guest on Cebu Pacific Flight 53585. Outgoing guest Mr. Jovic Alibu. Pinapa-check-in ata yung namin, stroller. Cabin size naman yan eh. Hi Gray Gray! Sakay na kami sa airplane. Yes, andyan na. Hihintay na kami ng airplane. Especially hard objects such as bags. Hi! Nandito na kami sa loob ng airplane. Tapos malaki yung plane, tatlo yung column niya. Kaya nandito kami sa gitna, wala kaming window side. Pero okay lang kasi madaling araw pa. Tapos malamang makakatulog na si Gray Gray. Tapos yung pala namin, stroller, pina-check-in, pina-gate check-in. Kaya yun nga yung dinala namin kasi cabin sized yun. Kaya para hindi na kami maghihintay sa carousel. Pero kinausap ni Daddy, tinry niyang negotiate. Hindi daw yung cabin size, hindi daw siya kakasya sa ilalim. Tapos may sinasabi siya kailangan ma-fold para magkasya sa taas. May ganon. So hindi na lang kami nakapag-argue. Na lang namin, gate check-in kasi wala rin naman kami magawa. So ayun, iniwan doon sa kinukuha nila doon sa may bago pumasok ng airplane. Tapos wala namang extra charge yun, basta stroller. Wala namang extra charge na i-check-in yung mga stroller ng mga bata. So, baka iba-iba lang yung policy talaga ng airline kasi nung nag-Taiwan kami, AirAsia kami noon. Naman yon, pina-hand carry naman sa amin, nagkasya naman siya sa ilalim ng upuan. So baka iba kapag Cebu Pacific, baka one stroller ka, cabin size man or malaki, baka gate check-in talaga nila. Yun nga yung dinala namin para hindi na kami maghihintay sa carousel. Ngayon, maghihintay patuloy kami sa carousel. Tsaka ang worry namin ngayon na pina-gate check-in, pina-check-in is baka ibalibag-balibag. Maliit lang yun. Okay lang sana kung yung isang stroller namin, yung yung iFold. Ito kasi, pocket stroller siya. Tapos maliit lang siya. So baka ibalibag, masira. So sana hindi naman. Sana okay naman. Inabutan na kami ng umaga. Hindi pa rin kami nakakaandar. Kasi meron daw, sabi kanina, traffic ba? Parang may nakaabang. Abang naka number 2 daw kami. Di sabi daw ng tao, traffic. Traffic kaya hindi tayo nakaandar. Pero wala naman ang kanan. Wala ba? Wala. Baka meron dun sa unahan. Diba? Anong oras na ba? Kasi na. Daddy, anong oras na? Anong oras na? As 12. Ako, 6:30 na. Ang flight natin, 5:15. 15? 5:50? Taga 6:30. On time yung boarding, pero hindi kami nakalipad agad. Si Gray Gray naiinip na.
Hindi daw siya makatulog kasi hindi pa nakaka-take off. So, naiinip na si Gregory. Hi! Nandito na kami sa Cebu! Hinihintay na lang namin yung stroller na naka-check-in. Dito na kami sa may baggage carousel. Yan na, yan na! Merong nag-perform! Panoorin natin! Maraming mga kainan dito. And doon kami pupunta sa dulo sa may Jollibee. Kakain muna kami para makapag-breakfast. Ayan yung Jollibee. Tapos dito lang siya malapit sa may terminal ng bus, ng taxi. Punta na tayo dito sa terminal ng bus. Tapos tapat lang din niya terminal ng taxi. Taxi lane, white taxi, yellow taxi, dyan sa kabilang side. Ito yung terminal. Tapos, ayan yung arrivals. Dyan yung Jollibee na kinainan namin. Tapos, pagtawid nyo, ayan na yung taxi. Tapos, dito naman yung bus. Meron ditong bilihan ng ticket. Dyan na kayo bibili ng ticket nyo sa bus. Ito yung ticket namin. 50 pesos ang bayad, isang tao, papuntang SM. Tapos, yung bata, tinanong ko ilang taon. Sabi namin 4. Wala pa daw bayad. Ayan na yung bus. Every 30 minutes ata yung dating ng bus. Pero hindi ko sure yun na. Thank you. Sakay na kami dito sa bus. Papunta tong SM City. Kaso dito kami nakaupo sa may pabaliktad. Baka nakakahilo. Hindi ka ba may hilo dito? Okay lang ba? Ganito? Hindi naman, nakapaliktad pa yung andar. Tapos ayan yung mga maleta namin. Meron namang lagayan ng maleta. Meron sa taas, meron sa gitna. Tapos pwede dito. Dito na kami sa terminal ng bus sa SM City, Cebu. Tapos lilipat kami ng bus. Dito rin, bus papuntang SM Seaside. Kasi pupunta kami ng Ocean Park, Cebu Ocean Park. So tapat lang ng Cebu Ocean Park sa SM Seaside. So from there, lalakarin na lang namin yung. Tanong tayo dito sa tickets papunta doon sa SM City Seaside. Nakakuha na kami ng ticket, 30 pesos each yung bayad. Ayan yung schedule ng bus. Parang every 20 minutes naman ata meron. Ayan, every 20 minutes nga. Abutan namin yung bus pero puno na. Ayaw namin tumayo. Kasi may dala kayong mga maleta tapos may dala kaming bata. So maghihintay na lang kami kasi every 20 minutes naman may bus. Sobrang traffic kasi pag kagaling sa airport papunta dito. Parang inabot kami ng isang oras mahigit ata bago kami nakarating dito. Kasi ano oras at 10:45. So makakarating kami doon sa seaside siguro mga 11. Pasado 11 na. Kung nagtitipid kayo, pwede nyong gawin na mag-bus kayo from airport to SM City kasi mas mura 50 pesos lang. Tapos dito, from here, dito na lang kayo mag-book ng Grab punta sa hotel para mas makales kayo dun sa Grab. Pero ayun nga lang, dalawang transfer kayo. Kung hindi naman kayo nagmamadali or wala naman kayo masyadong madaming gamit na dala, pwede nyong option yon. Pero mas convenient kung talagang diretso na kayo from airport to hotel. Meron naman doon taxi, pwede rin kayong mag-Grab. So at least meron kayong isa pang option. Pwedeng bus or taxi and Grab papuntang hotel. Tapos ngayon kaya kami hindi diretso muna sa hotel kasi masyado pang maaga for the check-in. Kaya to maximize the time, naisipan namin na mag Cebu Ocean Park muna. Tinanong ko naman dun sa page nila, meron daw silang iwanan ng luggage doon, pwede. Kaya nag-go kami na mag Cebu Ocean Park muna kahit may dala kami mga maleta. Para at least doon na rin kaming magla-lunch. Tapos after namin sa Cebu Ocean Park, saka kami mag-check-in sa hotel. Masakay na kami ng bus papuntang Seaside. Tapos wala masyadong tao.
SM Seaside and papasok kami sa loob para doon na lang kami, parang tatagos, papunta doon sa side ng Ocean Park. Kesa sa labas kami maglakad. At least dito, malamig. Ito yung tutumbukin nyo, Mountain Wing na entrance exit. Tapos paglabas niyan sa tapat, yun na yung Cebu Ocean Park. Nakita namin yung bus na to. Hindi namin sure kung dito ba dumediretso. Baka bumaba lang kami agad. Ang bata pa yan namin ba? Punta tayo dito sa reservations area para iwan natin yung mga maleta. Ayan, katabi lang ng ticketing, yung reservations. Ay, may mga locker. Ayan Yan, iniwan na namin yung maleta namin dito. Tapos, ito yung ibang mga lockers. Let's go! Kailangan nyo lang mag-present ng valid ID, tapos magla-log, tapos bibigyan kayo nito kung ano yung locker na pinaglagyan nyo or space na pinaglagyan nyo ng mga maleta nyo. Wala namang bayad, wala namang hiningin anything sa amin except dun sa nag-present lang kami ng valid ID. Di rin naman kinuha yung valid ID namin. Tapos dito kayo pwedeng bumili ng ticket sa ticketing booth, pwedeng walk-in, pwedeng online booking, pero kami nakapag-book na kami sa Klook. Pagpunta nyo dun sa ticketing, papunta nyo lang yung QR code dun sa Klook booking, tapos i-scan nila yon, and then bibigyan kayo ng ganito, admission. Tapos ito ipapakita dun sa entrance pagpasok. Kung sa Klook kayo magbubook, gamitin nyo yung code na WIDA-TZN Klook para makakuha pa kayo ng discounts. Ilalagay ko yung link sa description box or sa comment section. Andito na kami sa Cebu Ocean Park! Are you excited? Are you ready? Yes. Are you excited? Yes. Are you ready? Let's go! Let's go! Pasok na tayo sa Cebu Ocean Park! Ito yung una pagpasok, Jungle Trek. Let's go! Yan, meron ng mga fish dito. Hello, lagi na isa Yung parang inaantok naman sila. Ha? Parang inaantok sila. Kumain kasi sila sa isa Doon sa kabila, mas marami pa doon Ayun, daming mga malilit na fish. Ayan ang laki. Kita mo, ang laki ng fish. naman. Let's go. Dito ka. Dami. Dito. Putin na natin dyan kung ano pang meron. Ayan, ang laki ng fish. Ayan, great. Wow! Smile! Tingin dito, tingin. Tingin, smile! Nandan. Yes, go. Ano kaya? Hala, butiki. Bearded dragon. Wow! Yan pa, zero bearded dragon. What's that? Hedgehog! Ay, nagtatago siya. Nandun siya sa loob. Baka tulog siya. Hi! Tulog siya Ayan yung snake, Ang laki ng snake. So scary. Ayan di mo makita? Ayan, dalawa nga. Ayan, dalawa sila. Ay, nagbabalat pa yung isa. Kumakain siya. Kukain. Yes. Lang niya. Kumakain siya. Sugar glider, pangalan niya. Iba yung ulo niya. Pag ganyan, pa-flat. Ayan Ayan, blue tang skink. Tago siya dun sa loob. Dito may mga gecko. Saan? Ayun, nagtatago sila. Saan? Saan yung turtle? Ay, frog. Ayun, nasa loob. Nandun sa loob ng bahay niya. Oo nga, nagtatago sila. Kasi baka natutulog. Ayun. Tulog sila. Dito may mga tarantula. Kinikilabutan ako. Saan na sila? Ay, ito, Gray, may ipis. Saan? Yan, yak. Ang dami, kadiri. Or kadiri. Yak. Ang laki. Iguana. Pangalan niya, iguana. Yan. Dalawa sila. Ano tayangan niya? Iguana. Ayan, mga snake. Ala. Ayan, ano to? Bakit green tree pero parang blue yung color niya? Ito, iba't ibang klase ng snake. Yes, ayun. Tubig yung... Yes.
Monitor lizard. Ayun siya, oh, ang laki oh. Dito dati may iguana ata yun na pwedeng hawakan. Pero ngayon, wale. Akyat tayo sa taas. Meron namang escalator and merong elevator. Yan, mga bird. Sabi mo yung baby cat? Tingnan natin. Ito, lories. Hi! Hi, bird! Ay, no touching daw. I-say hi na lang. Hi! O, picture kayo ng bird. Sir, kayo ma'am, mamapit kayo ng birds ba? 100 lang po. Pwede nyo pakainin yung bird, 100 pesos for the bird feeding. Kay daddy na lang. Yan. Mami ako naman. Ah, sabi mo ayaw mo. Lapit ka doon. Dikit ka kay daddy. O, doon ka kay daddy. Bilis na mo, wala na. Ayan na. Ubus na yung pagkain nila. Ilan po yung gamit sir? O, lapit ka doon. O, sige, go. Sir, tingin mo na sir. Gentle lang. Finish na sila kumain. Ayan yung mga bird, oh. Akyat tayo ulit after dun sa bird feeding. Meron din sila nung bird show, pero hindi namin naabutan yung 12 o'clock. Meron pa atang next, I think 2 p.m. or 4 p.m. Wow! Ito yung mga fish! Yan, oh! Ito pa ibang mga fish, oh. Dami. Parang lang, no? Parang video lang. Pwede kayong mag-picture dyan sa loob, oh. Papasok kayo dito sa ilalim, may entrance. Tapos may picture kayo dyan sa loob. Nandiyan kayo sa loob. Na tayo sa next. Ayan yung mga fish. Ang dami. Wow. Ito yung bird show schedule. 12 noon, 2 p.m., 4 p.m. Go! Ayan yung bird. Because of its rolling white crest that races like an umbrella. Ayan! Meanwhile, Ayan, nagre-gray! Dito kami sa bird show na abutan pa namin. Kasi 12 p.m. yung start nila. Merong snack bar dito. Kung magutom kayo, pwede kayong bumili dyan na snacks and juice. Andito na kami sa pinaka-main na oceanarium nila and sobrang laki nito. Mas malaki to kaysa dun sa Manila Ocean Park. Pero paikot dito, tapos diretso pa to dun. Dun kami galing. Tapos umusad kami dito kasi mas walang tao dito compared dun sa kanina sa entrance. Dito naman meron silang aqua dining. Ayun. Ito yung main tank gallery nila na meron ding dining area. Ito yung menu nila dito. Yan. Post nyo na lang yung video or screenshot nyo para ma-check nyo yung mga price. Meron pa dito sa likod. Wait lang. Ayan. Merong main course, may salad, may dessert, may mga soup, may mga appetizer. Tapos may isa pa silang gantong laman naman, mga desserts. Ayan. Tapos dito, mga shakes. Yan. Punta muna tayo dito sa mga jellyfish habang hinihintay yung order. Ay, may rin pala dito. May kainan, may bar. Pwede kang kumain dito. Tapos, ayan yung background. Wow! It's so pretty, mga jellyfish. Yes, pwede. Go. And si Gray Gray, oh. Ayun si Gray Gray, oh. Wow! Yes. Say hi! You love jellyfish? Ganda, no? It's so beautiful, no? Yes, sige.
Wow, ang ganda! Ang ganda ng mga jellyfish, tsaka ang cute ni Gray Gray. Ito na yung order namin, braised barbecue pork ribs na may java rice. Pwedeng plain rice, pwedeng java rice. Tapos, etong chicken with spaghetti and fries. Tapos kay Daddy, caramel macchiato. And kay Gray Gray, Ovaltine crunchy pop. Tama ba? Tama yung magkakalala ko. Tapos merong sauce. Let's eat! Ayan na, mag-i-start na ata yung fish feeding show nila. Ayan na sila kuya, oh, andyan na. Dalawa sila, meron pa isa doon sa kabila. Tapos, ay tatlo, meron pa doon sa taas. Welcome to Cebu Ocean Park and Convention Center. Grabe, oh, napapalibutan si kuya, oh. Shark, kala! Nakagat si kuya ng shark, kala! Ayun o, hi shark! Hawak niya yung shark ko, karga niya, so cute! Ayun o, so cute na yun! Kasi may hawak na yung baby shark. Oh, dali, hi na, hi! Hi! Say hi! Tapos na kami kumain, nandito sa may pa-exit. Yung last is yung penguins. Tingnan natin. Ayan, penguins, saan? Yung makapizza sa loob na. May picture na. Meron ding penguin cafe. Tingnan nga natin. Bago lang ata yung penguin cafe. Ay, ayan. Penguin cafe. Let's see. May mga cake. Mga desserts. Ayun, mga penguin! Ala, ang ganda dito! Ayan! Ito, Gray Gray, oh! Ay, mga penguin, oh! Hi! Ayan, yung mga penguin! To swimming! Ayun na! Say hi! Hi, penguin! Nagsuswimming siya. Bago lang ata tong Penguin Cafe kasi nakalagay Penguin Cafe now open doon sa may unahan. Tsaka parang walang ganito dati, no? Wala akong maalalang may penguin dito before. Tsaka as in itong area na to. So possible na lang, bago lang to. Ang pinaka-exit nila yung gift shop and bawal na yung re-entry. So once nag-exit ka, bye-bye na. Ayan na lang. Hi, what's your name? Ano? Seal. Seal. Hi, Seal. Iba yung exit sa entrance. Ngayon naka-exit na kami. Dito lang kami, ikot lang kami sa kabilang side kasi kukunin namin yung mga iniwan namin na luggage. Doon yun sa may entrance, diba, sa may reservation. Dito lang naman isang ganun lang. Tapos take note na hindi pwede ang re-entry. So kapag nakalabas na kayo, hindi na kayo pwedeng pumasok ulit. Kaya take your time na na-explore ang Cebu Ocean Park. Again, nilalagay ko yung link sa description box or sa comment section. At kapag magbubukay sa Klook, gamitin yung code na WITATISNKLOOK para maka-discount kayo. Nag-enjoy ka ba sa Ocean Park? Cebu Ocean Park? And seal. And seal? Yes. Nag-enjoy kayo? Yes. Anong favorite part mo doon? Seal. Wala namang seal doon? Yung pagbili ng seal, yung favorite mo. Apa. How about the penguins? Yes, kasi parang airplane. Parang airplane, ganyan. Parang airplane kasi walang may siya. How about yung yung kumain tayo doon sa restaurant tapos merong taong si kuya nagpapakain ng mga stingray, tsaka shark. Yes. Gusto mo din yun? Ala, ayoko dun. Hindi naman, nagwa-watch lang tayo, kakain lang tayo doon. Apa na? How about yung jellyfish? Yes, ang ganda nun eh. Ganda no, yung mga ilaw-ilaw. How about yung mga snake? Ano? Takot. Ito, pati snake. Takot.
Ako pero favorite ko pa rin. Ah, favorite mo pa rin. How about yung mga fish? Yes, it's sobrang dami. Dami. How about yung mga bird? Yung nagpakain kayo ni daddy ng bird. Yung favorite mo din yun? Ako yung bakit favorite. Wow! Nag-book na lang kami ng Grab para diretso na kami sa hotel. Hinihintay na lang namin. Meron na ba? May nakuha ka na? Wala pang nagpipick up pala. Ito palang photo booth. Libre pala yan. Ngayon ko lang nakita. No, hindi ko kasi nabasa kanina. Nakalagay dyan, free photo pero soft copy lang. May bibigay lang sa inyo na link. Ito, magpipicture kayo. Tapos meron link na ibibigay doon sa screen. Tapos, sa-download nyo na. Nandito na kami sa staya namin. Let's go. Ito yung room namin. Mag-tour tayo Apo, ito yung room namin sa second floor, room 21. So, andito na kami sa room namin dito sa Hello Stay Hostel and mag-quick room tour tayo. Ito yung side na pagpasok nyo sa pinto, merong table dyan na mahaba, pwedeng workstation area, pwedeng vanity area, tapos merong dalawang upuan, and then may trash can. Itong plastic, dala pala namin yan. Tapos, etong remote ng aircon, tsaka remote ng TV, hindi to nakalagay dito. Binibigay ito doon sa reception area pagka-check-in. Tapos, meron ding naka-wall mount na TV dito. Ito naman yung CR nila. Maliit lang yung CR. Tapos, ayan yung toilet. May tissue, pero wala silang bidet. And then, ito yung sink. Merong salamin dito sa taas. Tapos, may provided na bath soap and dalawang dental kit. Tapos, ito yung sink. Ito yung shower area nila. Medyo maliit lang yung space for the shower area. Ayan yung shower head. Tapos, meron ding heater. And then, merong bath soap na provided. Tapos, ito yung kama namin. I think queen size bed to. And kasya naman na siguro kami tatlo dito. Actually, nagpo-provide sila ng extra bed. Pero sabi namin, okay na, kasya na kami dito. Walang side table, pero meron namang outlet doon. Pwedeng saksakan. Dito na rin nakapatong yung tuwalya na provided. 2 towels. Tapos, may bintana dito. Tingnan natin. Ayan. Ayan siya. Parang sliding door na bintana. Ayan yung view. Yung labas, ito yung highway na labas namin kanina. Kita, hindi ata kita sa Ayan. Ayan. Sobrang init. Tapat yung araw dito. Yung mismo pinaka-building niya, maliit lang siya. Even yung reception nga kanina, di ba, maliit lang. Yung parang pinaka-lobby nila. Tapos mayroong parking space sa gilid. Di ko pala masyado napakita yon. Pero may elevator naman sila. And yung room for us, pwede na for the price. Kasi hostel talaga siya. More on pang mga backpackers. May mga room sila na double deck. Yung mga talagang pang maramihan. Buti nga, meron din silang rooms na ganito na for solo nyo, for couple, for family, hindi siya yung nakasama ka sa ibang mga guest. Binook namin to sa Klook, ilalagay ko yung link sa description box or sa comment section at gamitin nyo ang code na WIDATZN Klook para maka-discount kayo. Kaya kasi kami nag-book dito kasi nga malapit to doon sa paggaganapan nung mismong event ng Sinulog Festival. Tapos, I think madadaanan or malapit na madadaanan ng parade, which is yun yung pinaka-goal namin, makanood kami ng Sinulog Festival, ng Sinulog Parade na malapit lang, yung talagang lalakarin lang namin, hindi kami magsasakay kasi nga alam namin na pag mga festival ganyan, may mga daan na sinasarado, so mahihirapan kami. So as much as possible, yung malapit na pwedeng lakarin. And kapag Sinulog Festival talaga, mabilis ma-sold out yung mga hotels kasi nga, syempre, ang daming mga turista na pumupunta dito. And isa kami sa mga naubusan, halos lahat ng mga hotels na mas malalapit is mga fully book na, naubusan na kami talaga. Ito na lang yung nakita namin, or ito na lang ba talaga? Or isa sa mga pinakamalapit na nakita namin na hotel na affordable, pasok sa budget. So kung magsisinulog kayo, next time dapat maaga pa lang. Kami kasi medyo natagalan mag-decide kasi medyo hindi pa yung decision ng government, na local government kung saan gaganapin. So, hintay namin yung news kung ano bang final, kung
sa, ano ba yung mga sports complex ba? Or sa Bago? Kasi may pinag-ano sila na dati. So, hinintay muna namin yung final na decision na news kung saan ba gaganapin yung sinulog, kung saan yung parade. Kaya kami natagalan na mag-book kung saan kami. Kasi mas maganda nga talaga mag-book kayo ng hotel dun sa malapit. Magkaano sila, di ba? Magkalayo. Yung dalawang... So, ayun nga, magkalayo kasi yung dalawang location na pinagpipilian nila, na pinagdidesisyonan nila. So, kami, hindi rin kami makapag-decide. Okay lang sana kung magkalapit para at least kahit saan ka within that area, pero kasi magkalayo. So, hinintay namin yung decision kung saan ba talaga yung final na venue bago kami nag-book. Nagkataon na ano rin kami, na late kami ng book. So, naubusan talaga. Mabilis talaga siguro ma-sold out kapag Sinulog Festival kasi nga ang dami turista. Pero so far, okay naman kami dito sa room. Ang ganda ng design, industrial feel siya, bet ko yung ganyan. And ano siya, for the price, okay na. Okay na yung ano niya, yung size ng room, yung kama, kasya naman kami, hindi naman sobrang masikip. Tapos, si ate dun sa reception, mabait. And then, yung kuya na nag-assist sa amin, kasi noong una hindi namin mapagana ng aircon, meron palang circuit breaker na kailangan i-on. Papahinga lang kami kasi nga wala pa kami masyadong halos tulog, lalo po si Gray Gray, pagod pa yan. Tapos mamaya hapon, lalabas kami ulit. Or baka gabi na, lalabas kami para kumain! Kumain! Tapos kasama si Sis! Yes! Hi! Lumabas na kami ulit and gabi na kami nakalabas. Kasi ang haba ng tulog namin. Ay, si Gray Gray at si Daddy, silang dalawa lang natulog. Ako hindi ako nakatulog kasi nag-work ako. May kailangan akong gawin, may kailangan i-post. So, ayun, ngayon punta kami sa Sugbo Sentro, Fuente Osmeña na branch. Kasi yung Sugbo, may isang Sugbo Sentro sa IT Park. Tapos meron ding Sugbo Mercado doon. Hindi ko sure kung isa lang ba yun. Pero, feeling ko magkaiba sila. So, ayun, doon kami magdi-dinner. Yun yung dating Larshan's na barbecuehan. Nakakain na rin kami noon, parang 2 years, ay hindi, last year lang ata or 2 years ago. Nakapag, ano kami, Sugbo Sentro, yung kasama namin si Mamu. Na-vlog ko rin ata yun. Pero sobrang saglit na vlog lang. Tapos ngayon, lalakarin na lang namin papunta doon. Malapit lang naman, 1 kilometer. Naisip kasi namin, kung sasakay kami, baka matraffic din. So, ganun lang din. Dinire-diretso lang namin. Tapos, eto na yung pinaka-circle, yung Fuente Osmeña. Wala nga. Ito na yung Sugbo Sentro pero sarado. Walang mga ano. Temporary closed daw yung Sugbo Sentro. So, doon na lang tayo sa circle kasi nakita namin parang may mga nagtitinda, may mga nag-iihaw-ihaw. Parang may night market, ganyan. Doon na lang tayo magtingin ng mga kain. Yan, tawid na lang tayo dito sa may Osmeña. Buti ginahit kami ni kuyang officer dito kasi may mga batang dumadaan, tumatawid. Pero exit yan. Hanapin natin saan yung entrance. May mga booth din dito yung mga brands. Oh, merong Glow, may San Miguel, may Pure Foods. Doon sa kabila yung Smart. Nakahanap na kami ng pwesto dito sa mga kainan. Bale, nandun sa gitna yung mga tindahan. Tapos dito, ay di, nasa gitna yung mga kainan. Kasi meron doon sa unahan ng mga tindahan. Meron din doon mga tindahan. Puro mga ano, halos mga ihaw-ihaw lahat. Feeling namin yung mga nasa Sugbo Sentro, may pwesto din dito. Ito yung binili ni Daddy, mga ihaw-ihaw. May isaw, may mga laman. Ito hindi ko alam, parang longganisa ata to. Tapos syempre, ang puso kapag nandito ka sa Cebu or sa Bohol. Yan, puso. Kain! Bumili din rin sila ng shake, mango tapioca, tsaka ano isa? Yummy! Guyabano? Yummy! Yummy! Kain na tayo, let's eat! Kain tayo! Pauwi na pala kami para pagpahinga, makatulog ng maaga. Kasi
Kasi bukas, magala na naman tayo, maaga tayong